Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang iba't ibang timbre ng tinig sa musika. Handa na ba kayong makinig? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang tunog ng tinig ayon sa edad, kasarian, o laki ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit nakikilala natin ang mga tao sa paligid sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanilang tinig. Mayroong boses na makapal, manipis, buo at paos. Ang tawag sa kalidad ng tinig ng isang tao o instrumento ay timbre. Mas mataas ang tono ng tinig ng mga bata kaysa sa tinig ng mga matatanda. Tandaan na tulad ng mga instrumento, mas mataas ang tono ng mas maliit na bagay at mas mababa naman ang tono ng mas malaking bagay. Ang mga babae ay may mas mataas at matinis na boses kung ihahambing sa mga lalaki na may mas mababang boses. At ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. Isulat ang simbolong sharp kung ang timbre ng tinig ay matinis at mataas. Isulat naman ang flat kung ang timbre ng tinig ay malaki at mababa. Una, umiiyak na sanggol. Ito ay sharp. Number 2, binata. Ito ay flat. Number 3, paslit. Tama. Number 4, matandang lalaki. Mahusay. At ang panghuli, dalagita. Mahuhusay mga bata. Laging tandaan, upang mabago natin ang ating tinig, maaring gawin ang mga sumusunod. Una, paggamit ng head tone. Ito ay ginagamit upang makaawit ng mataas na tono. Upang magawa ito, itinataas ang noo at kilay upang bumuka ng husto ang ngalangala at maabot ang mataas na nota. Damhin ang taginting ng tono sa iyong ulo. Susunod ay ang wastong paghinga. Ito ay ginagamit upang makaawit ng mahabang tono at huminga sa tamang panahon. Huminga ng malalim sa abot ng iyong makakaya. Punuin ng hangin ang iyong baga. Hindi ito kailangang mataas o malakas, ngunit kailangan ay matagal. Susunod ay ang paggamit ng diaphragm. Ito ay ginagamit upang makaawit ng mga malalakas na tunog o tinig na may puwersa. Tumayo ng tuwid at komportable at hawakan ng 3 daliri ang sikmura. Kaya nating baguhin ang timbre ng ating tinig sa pamamagitan ng pagbabago ng posisyon ng mga bahagi ng bibig at iba pang panloob ng bahagi ng katawan. Narito ang larawan na pinapakita ang vocal tract, ang articulators and places of articulation. Para sa inyong karagdagang gawain, kantahin ang pantig na la sa iba't ibang paraan. Paggamit ng head tone, wastong paghinga, paggamit ng diaphragm, at ipasa ito sa ating MAPE classroom. At para pa sa isang gawain, kumpletuhin ang mga pangungusap, piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. Ang mga pagpipilian na salita ay timbre, pagkanta, awiting, tambol o violin. Number 1, ang patlang ay ang pinakaunang paraan ng paglikha ng musika ng tao. Number 2, ang isang awitin ay maaring gumamit ng iba't ibang patlang. Number 3, ang tinig ay nakamamangha sapagkat nakakalikha ng patlang kapag pinagsama ang timbre at tono. Number 4, ang tinig ay kayang tumulad ng iba't ibang tunog ng mga bagay sa patlang o mga bagay na gawa ng tao sa tulong ng ating patlang. At para sa inyong performance task, pumili ng isang timbre ng tinig sa loob ng kahon at kantahin ang linya sa ibaba.
Kunan ng video ang iyong sarili habang kumakanta at ilagay ito sa classroom. Pwede kayong gumamit ng paos, makapal o buo, matinis o mataas na boses. At para naman ngayon sa sining ay tatalakayin natin ang mga kagamitan at disenyo ng imprenta. Mahalaga ang iba't ibang kagamitan sa paggawa ng isang likhang sining. Tayo ay nakalilikha lamang ng isang bagay mula rin sa mga bagay na mayroon tayo. Kinakailangang sundin ang wastong hakbang sa paggawa ng sining upang hindi masayang ang mga kagamitang nakalap. Narito ang ibang mga bagay na maaring gamitin upang mapaganda ang isang imprenta: ruler, pambura, at araw. At narito ang mga pamamaraan. Una, ihanda ang lugar na paggagawaan at mga kagamitan. Number 2, umisip ng kahit anong disenyong nagpapakita ng hugis at linya na nauulit gamit ang tatak ng daliri. Number 3, subukin ang iyong naisip na ideya sa dyaryo gamit ang mga linya at hugis na pinaulit-ulit upang makita sa kontras o pagkakaiba. Number 4, ihanda ang bond paper para sa paglimbag. Number 5, ipahid ang daliri sa ink pad at gumawa ng maraming tatak sa bond paper. Number 6, sikaping makagawa ng disenyong kakaiba. At ang panghuli, patuyuin at lagyan ng pamagat ang iyong ginawa. Nakuha ba mga bata? Narito ang mga halimbawa ng pag-iimprenta gamit ang daliri. Tignan ang mga larawan. Tandaan, ang fingerprinting ay isang simpleng paraan ng paglilimbag ng mga disenyong gamit ang tatak ng mga daliri sa kamay. Nagagawa ang mga disenyo mula sa mga tatak sa pamamagitan ng paggamit ng mga linya at hugis na inuulit-ulit. Para sa inyong ikalawang gawain, sagutan ang mga sumusunod at ipasa ang inyong sagot sa ating MAPE Classroom. Tukuyin ang mga kagamitan sa imprenta na inilalarawan ng mga sumusunod na pahayag. Ito ang mga pagpipilian: gunting, kulay, pantatak, papel, lapis. Number 1, ito ay nagsisilbing panulat. Nakatutulong ito upang gumuhit ng mga linya at hugis bilang gabay sa pag-ukit ng pantatak at mga sukat at bahagi ng tatatakan. Number 2, ito ang nagsisilbing markahan ng imprenta kung saan nabubuo at nakikita ang resultang disenyo o larawan. Number 3, ito ang naglilipat ng marka sa isang patag na bagay. Maaari itong hulmahin o ukitan ng disenyo bago lagyan ng pangkulay at ilapat sa ibang bagay. Number 4, ito ang nagbibigay buhay sa marka ng isang imprenta. Inilalagay ito sa pantatak upang mag-iwan ng bakas o markang nagtatagal sa isang patag na bagay. Number 5, ito ay ginagamit upang mabuo ang isang balangkas ng hugis o disenyo sa papel o karton. Sa pamamagitan nito ay maaring lumikha ng stencil bilang gabay sa paulit-ulit na imprenta. Nakuha niyo ba mga bata? At ngayon naman ay dumako na tayo sa edukasyong pangkatawan, kung saan ay tatalakayin natin ang lokasyon, direksyon, daan at espasyo. Ang lokasyon ay isang partikular na lugar o posisyon ng isang bagay, tao o hayop. Maaaring gamitin ang mga salitang sa kaliwa, kanan, sa ilalim, itaas, harapan o likuran sa pagtukoy ng lokasyon. Ngayon, tukuyin nga natin ang nasa larawan. Tama, ito ay ang Rizal Park. Susunod na larawan, ito naman ay ang Mall of Asia. Susunod ay ang Manila City Hall.
Laging tandaan mga bata, ang lokasyon ay isang partikular na lugar o posisyon ng isang bagay, tao o hayop. Madalas na ginagamit ito sa paghahanap ng isang lugar tulad ng simbahan, parke, palaruan at iba pa. Tandaan, ang ilalim ay ginagamit ito upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay o hayop. Ginagamit naman ang ibabaw o itaas upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay o hayop na nakapatong sa isa pang bagay o lugar. Ang kanan naman ay ginagamit ito upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay o hayop na nasa kanang bahagi ng isa pang tao, bagay, hayop o lugar. At ang kaliwa ay ginagamit ito upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay o hayop na nasa kaliwang bahagi ng isa pang tao, bagay, hayop o lugar. Laging tandaan, ang lokasyon, pwesto o isang lugar ay hindi lang nailalarawan kundi napupuntahan din. Sa pagpunta sa isang lugar ay ginagamitan natin ng tinatawag na direksyon. Ang direksyon ay ang punto ng paggalaw papunta sa isang lugar. Maaari itong ilarawan sa pamamagitan ng pasulong, paatras, pakanan o pakaliwa. Sa pagpunta sa isang lugar maliban sa lokasyon at direksyon ay may tinatawag tayo na daanan. Ang daanan ay isa ding punto ng pagkilos o paggalaw papunta sa isang lugar. Maaari itong pasulong o paatras pero sa ibang paraan. Maaring diretso, pakurba o palikuliko o zigzag. Ito ang halimbawa ng isang daanan: tuwid, palikuliko, at zigzag. Nakuha niyo ba mga bata? Magagaling! Ang espasyo o plains ay halos katulad din ng daanan. Maaari itong maikategorya sa pamamagitan ng pahalang o patag, diagonal o patayo na espasyo o plane. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang mahusay na mamili sa edukasyong pangkalusugan. Tignan ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? Sino ang mamimili? Ito ay isang palengke o pamilihan. Ito ang pinupuntahan kapag tayo ay may nais bilhin. Iba't ibang produkto at serbisyo ang ating makikita sa pamilihan. Bilang isang mamimili, ay mahalagang malaman natin ang mga bagay na nakaiimpluwensya sa ating pamimili. Ang consumer o mamimili ay tumutukoy sa mga taong bumibili, gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan gaya ng damit, pagkain at iba pang kagamitan. Mahalaga na mabigyan ng pagkakataon ang consumer na patamo ang kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makatutulong sa mga desisyong pamimili na may kasiyahan. May dalawang uri na binibili ng mga tao. Una ay ang serbisyo. Halimbawa nito ay dentista, beautician, jeepney driver. Ang pangalawa ay ang produkto. Halimbawa naman nito ay mga pagkain, kasuotan, at appliances. Nakuha niyo ba mga bata? Laging tandaan, ang consumer health ay tumutukoy sa mga desisyon na iyong ginawa tungkol sa pagbili ng produkto, paggamit ng impormasyong pangkalusugan at serbisyo na may epekto sa iyong kalusugan. Narito ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pamimili. Produktong may promo, produktong uso at ginagamit ng iyong kaibigan, una ay ang presyo.
Ito ay tumutukoy sa halaga ng isang produkto o serbisyo. Sinisigurado ng mga mamimili na ang produkto ay pasok sa bulsa. Pangalawa, anunsyo. Ang paggamit ng kilalang artista o makatawag pansin na anunsyo ay humihikayat sa mga mamimili na bilhin ang isang produkto. Pangatlo, kalidad ng produkto. Ito ay pagtingin sa tibay o ganda ng produkto o serbisyong binebenta. Pang-apat, panggagaya o pakikiuso. Ito ay ang paggaya sa ginagamit ng mga kilalang tao, mga kaibigan, kapamilya o kapitbahay. Panglima, panahon. Ang pagbabago ng panahon ay maaring makaapekto sa produktong kinokonsumo. Halimbawa, ang pagbili ng ice cream at halo-halo ay tuwing tag-init. Pang-anim ay ang kita. Ito ay tumutukoy sa halagang natatanggap ng isang tao kapalit ng serbisyo na kanyang ginagawa, na ayon sa laki ng kita ng pamilya ang produkto o serbisyong kanyang binibili. At ngayon, para sa inyong gawain 3, ay sagutan ang mga sumusunod. Ipasa ang inyong sagot sa ating MAPE Classroom. Tukuyin ang mga sumusunod, isulat ang IP kung impormasyong pangkalusugan, PP naman kung produktong pangkalusugan, at SP kung ito ay serbisyong pangkalusugan. Number 1, gamot sa ubo at sipon. Number 2, mga bitamina at bakuna. Number 3, pagpapabunot ng ngipin. Number 4, konsultasyon sa health center. Number 5, mga paalala sa tamang paghuhugas ng kamay. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Maraming salamat, paalam, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.